Nilog ng Panginoon na na-share sa inyo ang mensahe nito na pinamagatan The Secret Place. Bago tayo patuloy, tayo po kung tayong lahat ay tumayo at ating basahin ang itong verses. Binasa natin kayo. Chapter 6, beginning verse 2. Sabi ko rito, "Therefore, without those thine alms, do not sound the trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, ye have their reward. But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth." And so verse 5, "And when thou prayest, thou shalt not be as hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and corners of the streets, that they be seen of men. Verily I say unto you, they have their rewards. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut the door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which is in secret shall reward thee openly." And so verse 16, sabi po dito, "Moreover, when ye fast, be not as hypocrites of a sad countenance, for they disfigure their faces, that they will appear unto men to fast. Verily I say unto you, ye have their rewards. But thou, when thou fastest, anoint thy head and wash thy face, that thou appear not unto men to fast, but unto the Father which is in secret, and the Father which is in secret shall reward thee openly." Tayo po'y manalangin. Our Father, who art in heaven, we praise and thank the Lord sa mga ginto na binigyan mo kami pagkakataon ng pagtunghayan sa iyong banal na salita. Dalangin natin ang Diyos na patuloy mo kami pamunahan nawang yung nangis at umislang ay siwalat namin Panginoon sa oras nito, nawang yung banal na salita at patuloy namin ma-enjoy Panginoon sa aming mga buhay at magawa naman ito po ng buong katapatan. Salamat po Diyos. Dalangin namin po Diyos na pamunahan mo kami sa umagang ito, yung banal na Espiritu ay patuloy namin inakanalis na magigit sa amin sa iyong banal na salita. Maraming po salamat, pinupuli ko rin salamatan sa Panginoon Jesus. Amen. Upo lang po tayo natin. Our first topic for today is about secret place. Normally, yung chapter nito is always preached by some of the preacher according kung paano tayo manalangin. Ngayon, ating tutumayan yung secret place na kung saan tayo ay nanalangin, magbibigay, at nag-aalala. Napakahalaga po ng bagay na ito kung saan ang Diyos ay patuloy na mungusap sa atin. Ang secret place ay napakahalaga sa buhay ng Kristiyano kung saan doon tayo po ay nakipag-uwiin sa ating Panginoon ang mga nating sitwasyon sa buhay ng mga ating problema. At ang Diyos mismo ang nagbibigay ng kahalagahan nito kung paano natin gawin ang mga bagay, lalo-lalo na sa ating pananalangin. Ang secret place ay isang lugar kung saan dito tayo hinuhubog, pinaprocess, at binabago ng Panginoon. Kaya napakahalaga sa buhay natin na every now and then we have to go to our secret place. This is our prayer time na kung saan po tayo binabago ng Panginoon. At ang buhay ng Kristiyano ay it is always a day-to-day basis na kung saan ang panalangin ay communicate sa atin sa Panginoon sa personal natin buhay. Maraming tao ang nagsasabi na ang panalangin ay they only pray to God kasi hihingi sila ng mga bagay na kanilang pangangailangan. Prayer is not only about our needs, but it is our personal relationship with the Lord kung paano tayo ay makipag-need sa Kanya, kung paano tayo malapit sa Kanya
this is not the way the prayer must be sa buhay natin bilang mga Kristiyano. The secret place sa buhay natin, ang tayo po ay may mga sikreto rin sa ating mga buhay. All of us. Maaaring ito po ay nahayag at ang iba naman ay sinasarili na lang natin. Ano maraming tao na may kanya-kanya silang gusto sa buhay. Hindi lahat nilibigay dito sa pamilya at lalo na sa Panginoon. They always keep the secret sa buhay lang nila na sa buong akala nila na it will help them na magtutulungan kanilang buhay kung magkaroon ng kasiyahan. Kaya sa buhay ng mga Kristiyano, dapat in our secret place, we must reveal kung ano ba talaga ang ating mga ginagawa. Kasi sa lahat ng buhay natin, hindi natin inaakala na kung inaakala ng iba sa atin ang mga sikreto natin na hindi maribigay. The Lord always knows. He knows everything kung sino po tayo at kung ano natin ginagawa. Kaya wala pa tayong itago sa Kanya sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng mga pamilya. Sa lahat ng dapat ang loob siya, is omnipresent, makapangyarihan, omnipotent, at sa lahat ng dapat siya omnipresent. Sa pag-prepare ng Panginoon sa buhay ng bawat Kristiyano ay makikita natin na marami tayong mga bagay na dapat ihanda. Maraming bagay na dapat natin i-process sa ating mga buhay in order to live a victorious Christian. Kaya sa walang ito, bago natin puntahan yung holy place, gusto ko pumunta muna tayo doon sa mga tao. Kung sino ba yung mga tao na naging matagumpay, naging winner sila sa kanilang mga buhay bago sila binigyan ng Panginoon ng tagumpay ay doon muna sila sa secret place ng kanilang buhay kung saan maraming tao hindi nakakaalam kung anong nagaganap sa kanilang personal na buhay. Tulad po ng mga farmer na kung saan sila po ay naging salamat sa kanilang buhay kung naranasan nila yung hirap, yung pagtatanim, yung ulan, yung bagyo. But later on, makikita natin na ang tagumpay ng isang magsasaka o isang farmer ay naging tulong natin sa ating mga buhay sapagkat ang mga farmer, sila po yung mga tao na kung saan nagkaroon po tayo ng sa ating mga hapag ay nagkaroon po tayo ng saganang pagkain. Hindi natin alam ang kanilang paghihirap kung paano na-produce ang mga pagkain ito. But they continue to work hard para magkaroon ng magandang produce sa kanilang pangailangan. Maging sa pangailangan natin. Ganun din po yung mga doctor, mga attorney, na kung saan ay they started very long, makahaba ng kanilang pag-aaral. Hanggang sila po ay maging expert sa kanilang field of profession. Hindi lamang po sila yung mga pastor, yung mga pastor na kung saan maraming luha ang kanilang ginugol para magkaroon ng tagumpay na pamumuhay ang mga Kristiyano na kung saan ay kanilang tinuturuan. Kung minsan mga athlete, makita rin natin na bago maging champion sa isang larangan ng paligsahan, you have to work hard, you have to train, at ang mga bagay na ito ay hindi nakikita ng mga tao kung paano sila magsasanay upang sila ay maging matagumpay pagdating ng araw. Tunay na natin papala sila sa atin bilang mga tao na kung saan ay impart nila ang kanilang buhay, paano sila maging matagumpay sa kanilang field profession. At ang isang karakter ko ito sa Bible na lumalumayan ay yung buhay ni King David, kung saan si King David is one of the greatest King of Israel. Bago po si King David ay naging hari, siya po ay he is only an ordinary shepherd. Kung saan siya po ay marami siyang pagkakataon na sa kanyang pagpapastol ay marami siyang
marami po tayo nagkakaroon ng enemies na matatagpuan niya doon sa kawan ng kanyang inalagaan. Naroon yung mga leon, doon yung lobo na kung saan ay naatake ang kanyang mga alagaan. Si David po ay hindi nagpapabaya sa kanyang tubulin bilang ordinary worker. Noong panahon kasi yung shepherd is one of the least na profession ng panahon na yun. Kaya dito si David ay train ng Panginoon bago siya maging hari. At si David ay naging matapat sa lahat ng kanyang ginawa bago po siya naging matagumpay na hari. Pinamahalaan ng mga tupa na yun at maging natutuloy siya na umawit, kumanta, tumugtog ng instrumento na kung saan ay ginamit ko sa kanyang kaharian. Ang mga bagay na ito ay patuloy siyang i-fight for his life. Kasi kung mapabalikan natin yung mga preaching ng makaraang mga taon na David became a king, di siya naging hari instantly. Sabi nga ay it takes 17 years, almost 17 years, 16 to 17 years na nagtago sa iba sa ulo. Kaya napakahirap na hindi alam ng mga tao si David ay talagang nagsikap siya para hindi magbigyan ng masamang kalooban ng Panginoon. He always followed the Lord, and whenever he commits sin, he always comes to the Lord and ask for forgiveness. Kaya ang buhay ni David bago siya naging matagumpay, victorious sa kanyang buhay, he first became a lion killer. Kumbaga ang Panginoon ay pinirepare talaga si David sa kanyang buhay bago siya maging hari. Kaya sa buhay natin bilang mga Kristiyano, we must come and humble before God. Tayo po yung patuloy na lumapit sa Panginoon na nagkakabang Lord. Sapagkat pagdating ng panahon ay makikita natin ang tagumpay na ating nakasama-sama. Kung ang buhay natin ay patuloy na lumalapit tayo sa Panginoon at umaasa ng kanyang kapangyarihan. Winners are always made in secret. Hindi natin alam na mga bagay na ito ay nagagawa o nangyayari sa mga taong maging matagumpay na gawa ito sa sekreto o sa hindi nalalaman ng maraming tao. Kaya ang kanilang sakripisyo ay napakahalaga. They keep on fighting in such a way that it will become a blessing, that they will accomplish something in their lives and enter into divine destiny. Kaya ang mga leader na ito, one po yung si David, ang mga iba sa atin na narito na naging professional. Nakakaalala natin pag dumating sa panahon na ang mga kakilala natin na naging successful sa buhay ay akala natin na mabilis lang ang promotion. But kung ating nalaman lahat ng bagay na ito, marami po silang hardship na naranasan ng mga mga buhay at only na naging sila sa mga kasamahan nila sa pamilya. But they keep on fighting sapagkat ang mga bagay na ito ay naging pagpapala sila sa pamilya, sa mga kasamahan at at the same time napagpala ng Panginoon sa pamilya ng kanilang buhay. Sa buhay ni David, mabibalikan ang buhay nito sa 1 Samuel 33 to 37. Sabi na ito ni King Saul kay David, you are just a youth. Napakapaka ng pagkabalan si Goliath. But ang sabi sa ni David ito na kung sa tingin ng marami ay parang hindi siya capable to fight Goliath. But ang sabi na ito na basahin natin sa 1 Samuel, kung sinabi niya titigilan kung paano ang Diyos ay sumakanya na ingatan sa doon sa mga Diyon at also ganoon din ang Panginoon na lalaban sa kanya sa Goliath. Kaya naging successful si David. Natawag niya si Goliath ng kanilang pagbuhos sapagkat the Lord was with him and the Lord has prepared his life para magkaroon ng tagumpay sa kanyang buhay.
ang pundasyon na ating gagamitin kung magagamit sa ating buhay bilang mga Kristiyano ay nakadepende kung anong pundasyon ang ating gagamitin sa ating mga buhay. Ang mga material foundation, sabi ko ron sa 1 Corinthians chapter 3, verse 11, sapagkat sino man ay hindi mapapalagay ng ibang pinagsasabihan, kundi ang nalalagay na ito ay si Kristo. At sa verse 12, sabi ko, "You now a man built upon this foundation, gold, silver, precious stone, wood, hay, and stable." As verse 13, "Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be rewarded by the time, and the fire shall try every man's work, what sort it is." So, marami pong nagkili na ginamit sa foundation na ginagawa ng Panginoon dito sa labasan natin ng history. Sabi niyo na maraming tao magamit ng wood, hay, at stable. At mayroon din gumagamit ng gold, silver, at mga haliliya. Sa point natin, ano ba ang ginagamit natin foundation sa ating mga buhay? Ito ba ay gold, silver, wood, or hay? Ang hay, yung dayami na ginagamit, yung mga ginabasa ng ani, ang sa ani, yung wood ay napakaraming source dito. At ito po ay mura lang. Bilagulad po ng gold na napakarami po yung napakaraming ore yung sa minahan nito matatagpuan. Hindi po ito katulad ng kahoy na basta-basta lang kita mo yung 2x4 available sa inyo. Ang gold ay binibina po ito ng napakaraming process. Yung sinasabi ko doon ng isang sa research sa smelting. Yung binibinit yung ore, yung lupa upang mag-separate yung gold doon sa malupa sa mga batong giluro. At the same time, nilagyan ng isang chemical, yung cyanide, which is very dangerous to the environment. Kung makakuha ka ng isang tonelada dito, ilang tonelada or kaya haputin mo para makakuha. So, ang dito ay napakahalaga sa Panginoon at sa buhay ng bawat tao na sa ngayon ang presyo ng gold ay napakataas na. Kung 1980s o 1990s, kung nakabili ako ng dito na 20 grams, it cost only about $500. But at our present value, ito na kahalaga ng $2,500. So ang ito po ay hindi nag-depreciate, lagi ko ito tumataas. Kaya ang sinasabi ng Panginoon na ang buhay natin bilang mga Kristiyano, dapat kaninin natin yung mga mahalagang bagay. Hindi po yung katulad ng buhod ng ordinaryo lamang na yung parang sa buhay natin parang masway-sway na tayo. Kung hindi natin parang madali lang ang buhay ng isang Kristiyano. But ang totoo po niyan ang buhay ng Kristiyano sa kung it takes hard work sa pamagitan ng kanyang grace sa ating mga buhay. Kailangan natin gumugol ng panahon ng pera ng ating lakas in order for us to survive sa ating buhay Kristiyano. Kaya ang example na sinabi ko dito na gold ay it is not just ordinary metals, yung mga bagay na nakikita natin. Talagang ang gold ay hindi naman talaga siya puhunan ng pag nakuha. Ito po ay sabihin extra pa doon sa work. Kaya ang buhay natin, hindi naman tayo may alipulan doon sa mga bagay na yun. Dapat ang foundation natin ay walang iba po niya natin parang si Kristo. Ayun po sa ating nabasa. Kung hindi po si Kristo ang foundation ng ating buhay, hindi mo tayo magkaroon ng malatag at matagumpay
nila ni Rahab. Kung paano niya ginawa yung tungkulin niya bilang si Rahab kasi doon sa ating nabasa kanina, si Tamar at si Judah nagkaroon sila ng language sa kanyang way ito para Panginoon si Kristo siya ay nagkaroon ng language doon si ang ating Panginoon si Kristo. Maging si Tamar at si Rahab is also one of the language natin Panginoon si Kristo. Saan? Kung basahin natin sa Matthew chapter 1 verse 5, one of the spies, sabi na nga komentary, one of the spies is in the name of Solomon was married to Rahab. At si Rahab ay nag-anak kay Boaz, at si Boaz si Obed, at si Jesse. So ito natin makikita kung paano, minsan it's hard to explain why God uses these people. Ginagamit ng Panginoon mga bagay nito upang i-fulfill ang kanyang layunin sa buhay ng buwan sa sari. Rahab and Achan was compared dito sa book of Joshua. Kung paano si Rahab ay binago niya mga spy. It is the good thing para sa Panginoon, para ma-preserve yung linis ng ating Panginoon sa Kristo. At si Achan naman ay when they fought Ai, kung sila yung naglaban sa pagkita ni Joshua, ang Panginoon ko ay nagbilin sa kanila na their blunder o yung kanilang masamsamay na pagkinalay sa Panginoon, it will be their first fruit para doon sa Panginoon na walang sino man ang kumuha ng mga bagay na kanilang matatuan, maging damit, mamahaling hiyas, dito at pila. But si Achan ay hindi niya ginawa ang tamang bagay. Kumuha siya ng first thing, yung mga bagay na pinatalaga para sa Panginoon. Si Achan ay, kung tingnan natin yung history ng mga Israelita, they traveled 40 years karating sila sa promised land. And for those 40 years, hindi talaga sila nagpalit ng damit. Kung sa damit sila yung gamit nila sa sandalias. Siguro sa kanyang kasabihan na magkakaroon ng kanilang bagong damit ay natukso siya doon sa kanilang samsam. Inuha na yung part ng mga magandang robe na alam naman natin na even up to now yung mga damit na ginawa doon sa Mesopotamia o sa lugar na sa kanilang tinubog ay napakaganda ng mga damit nito. Hindi nila natigil ang kanyang sarili. Tinago niya ito doon sa kanyang tinutulugan, maging ang dito at pilak. At ang bunga nito ay namatay siya, maging ang kanyang pamilya. He keep in secret. Kaya natama sila doon sa maraming sa AI. Kung tutunayan natin ang pagkukulang magalit ang Panginoon sa kanila. Kaya hindi naging matagumpay sila. Naging maraming namatay sa kanila ng mga soldier ng oras na yun dahil ang pinagbabawal ng Panginoon na huwag yun ang gawin ay ginawa ni Achan. Pero si Esther, in contrary, he killed the spies. Tinago niya yung mga spies para hindi patayin ang hari ng Jericho. Kaya ang buhay ni Rahab ay naging maayos na kasama ng kanyang buong pamilya. It was the Lord who saved them sa kalamakan kung saan dapat ay mapupuksa ang kanyang lahi. At sa Rahab din po yung bagay na ito, doon pinipirap sa buhay na talagang ginamit siya ng Panginoon. Na ang kanyang pamilya ay yun lang sa sinabi ko na he was used by God karoon ng lahi ng Panginoon yung mula sa pamilya. Pag-asawa lang na one of the spies doon sa Jericho. At
napalitaan rin ni Rahab kung paano ang ginawa ng Panginoon doon sa when the Israelites crossed the Red Sea hanggang sa they crossed the Jordan River. Kaya gano'n na lang ang tatakot niya sa mga Israelita at sa Panginoon na kaya sinave niya ang mga bagay na ito. Sa buhay natin ng mga Kristiyano, ano po ba ang ating ginalago? What we are doing the secret place sa ating mga buhay. Tayo buhay, magtatago tayo ng mga bagay na naging dahilan upang ang Panginoon na hindi naging masaya. O ito po yung naging dahilan upang ang Panginoon na hindi magtuwa sa atin. O tayo po ay nagtitip magkatulad na rin ang isang mahalagang bagay na dapat natin gawin ang tama para sa Panginoon. Kaya sa buhay natin mga Kristiyano, we must always keep what is the good thing and reject what is the bad thing. At yun po ay mga secret sin natin sa ating mga buhay, mga bagay na hindi dapat natin itago sa ating buhay. We must always keep the good things sa ating mga buhay. Katulad ng ginawa na rin. Doon sa nabasa natin kanina sa Matthew chapter 16, chapter 3 up to 18, ang tatlong bagay kung matutunan namin doon kung paano po tayo, ano ang gagawin natin sa ating mga secret place. Una sinabi po na kung tayo po ay magbibigay, dapat hindi alam ng kaliwa, kamay, kanan kamay po ang ating ginagawa sa pagbibigay. And the Lord sees it. Alam ng Panginoon kung ano ating ginawa in secret. So our secret place is very important sa ating mga buhay. And one of these is kung paano tayo magbigay. Kailangan natin na ipagsigawan ang mga bagay na ito. Na kung saan ay para malaman yung magkama talaga tayo magbigay na contribute sa mga bagay na we want to get honor sa ating mga sarili, hindi para sa Panginoon. So, ang sabi ng Panginoon, dapat hindi alam ng kaliwang kamay ang ginawa ng kamay sa ating pagbibigay. It is very important in our secret place na magbigay. At ang pangalawa ay yung panalangin. Panalangin ako saan ay tayo lang po at ang Panginoon ang nakakailan ng mga bagay na dapat natin matutunan sa ating buhay. Ang secret place po ay minsan napakahirap lumapit doon. Kung tayo ay nahiya sa Panginoon sapagkat hindi natin nagagawa yung mga bagay na para sa Panginoon. Our secret place is very important sapagkat dito natin masasabi kung sino talaga tayo at ano man ang kalooban ng Panginoon. Sabi niya doon sa 2 Corinthians 7:14 na if my people are called by my name, shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, wither them. Kaya tayo mga Kristiyano, tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Hindi po tayo itapoy ng Panginoon sapagkat dito natin matutunan yung pagiging mababa. Dito matutunan natin na kung tayo ay makipag-bihig sa Diyos para nasa natin ang tunay na buhay. Buhay na kasiya-siya kung saan tayo po ay naging victorious. Prayer changes the life of a Christian. Hindi po tulad ng mga tao na they feel na sila po ay mga Diyos ng balik. Ang Diyos ay ginagawa na nila parang bending music. Kung kailangan nila, they have to call for God. Pero once na they receive something, hindi na nila inaalala yung mga bagay na ginawa ng Panginoon. Kumbaga, Lord, mabigyan mo kung ganito. But once the Lord has given the blessing to them, hindi na nila pinabalikan ng Panginoon. Maraming tao yung ganito na kung saan ang kadalangin ay bibigyan na lang ito ng parang pangangailangan nila kung panahon ng pag-ibigan. But the Lord needs our presence
in His secret place, kung saan napatulog tayo ng sometimes sa ating ipagmiging sa Diyos wala tayong masabi kundi yung Lord, sorry. At kadalasan, dahil sa tagal na natin na tayo ay pumunta doon sa secret place, nahihirapan po tayo na lumapit sa Panginoon. But the Lord's hand is always open sa ating secret place na kung saan ang Diyos ay lumikha sa ating we are the masterpiece ng ating Panginoon at kailanman hindi po tayo igatakwid niya sa kanyang harapan. Sabi nga ng isang commentator ay pwede naman na ang whole generation ng Israelites, kung maging tayo sa panahon ngayon, kung mag-revive tayo sa Panginoon, pwede naman tayo i-wipe out and change the human race. Pero hindi naman ginawa ng Panginoon ng mga bagay na ito sapagkat from the beginning ay talagang binigyan niya ng pagkakataon ng kanyang nilikha na minahal niya ito ng binaraman maging si Eva at Adan nung panahon kanilang buhay ay sila nakasal. At the Lord prepared their garments. Ginawa pa ito ng damit kung saan ay para hindi magkaroon ng taas sila ng lamig sa lugar na itinapon sila ng Panginoon. And until now, even the Lord Jesus Christ sacrificed Himself para sa atin na ginawa niya yung mga bagay na ito pag tayo po magkaroon ng tunay na kaligtasan at higit sa lahat, hindi lang mga kaligtasan na we must enjoy our life being a Christian na kahit na marami pong dumating sa ating buhay marami pong siguro. But the Lord always keep His promise and His love will always remain forever. Kaya tayo patuloy na magbibigay sa ating Panginoon. As I close, gusto kong basahin natin yung Genesis chapter 11, verse 21. Kung saan, pagkatapos po natin na Google Secret Place, magagasan natin yung panalangin ang pag-ibigay at ang pag-ayun. Sabi ko tungkol sa ating panalangin, ang panalangin po ay isang bagay na kung saan tayo po ay pinahamon ng Panginoon. At sa ating pagbibigay, the Lord extinguish yung pag-iwarap natin kay David. Kaya ang buhay ng Kristiyano ay nagkaroon ng pagbabago sapagkat in our secret place, through prayers, through giving, extinguish natin ang greediness sa mundo ito. Sabi niya, in the last days, lahat ng mga masasamang bagay ay narating na. The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Hindi po natin natiwasan ng mga Panginoon po pagkat ito po ay nakatagal na sa Biblia na. At ito na po yung panahon kung saan ang mundo ay nakarami sa mga ganitong pangyayari. Marami po na mga militaryo, kung isipin natin na ang kanilang pera, kahit mamuhay pa sila ng ilang taon na hindi na nila kaya mabusin ng pera ng kanilang binitong sa kanilang mga pag-aari. But ang greediness, ang kanilang pagiging greedy, ay hindi nila maalis ang kanilang mga buhay. At kawawa yung mga mahirap na supposed to be living a happy life. O saan enjoy nila yung ginawa ng Panginoon. Subalit ang mga mayayaman na ito ay hindi binigyan ng pagkakataon, hindi binigyan ng mga mabuting benepisyo, magandang sahod ng mga tao na nagtatrabaho sa kanila. But here, billions of dollars, billions of pesos sa ating lalo sa ating bansa. Ang ilang mayayaman yung nagpapatakbo sa ating bayan. At hindi nila binibigay ang tamang benepisyo sa mga tao. Kasi we are still experiencing contractual workers. Kahit nang sabihin maraming namang batas na supposed to be after 6 months maging regular na yung mga tao. Kasi now, hindi pa rin yung mga pinagmanap kung magagawa ng mga bagay na because of the greediness. But if we come to the Lord, if we will give, paano sinabi sa secret place, we will pray and we will give.
Diyos pagkikilis sa ating mga buhay. At yung pangatlo, after prayer, after giving, ay yung fasting. Tayo po ay manalangin magbigay. Dapat rin po tayo na mag-fast. Dahil sa ating mag-fasting, we conquer the flesh. In our spiritual life, talagang kailangan natin na mag-fasting. Sabi nga sa mga Baptist, I don't know, but in this church, hindi ko alam kung pinapractice pa natin yung prayer and fasting. But in 18th century, yung mga Baptist po sila po yung nag-practice ng prayer and fasting. So I encourage everyone kung ano po ang narasan sa ating mga buhay. We must read the Bible kung ano po yung talagang aim ng fasting. Sabi po sa atin kasi noon, we have to fast and pray para lang commit natin yung mga bagay na kung saan ang flesh ay ang nagkakaroon sa magitan ng fasting. Ang fasting ay maraming verses and chapters sa Bible kung saan si David, si Moses, ang lalo ng ating Panginoon si Cristo, fasted for 40 days and 40 nights para lang matalo yung lamang. Sabi nga doon ng Panginoon na kung pwede lang na hindi ko gawin mga kaya ito ay kalagpasan na not your will but my will. So, fasting po ay isang napakalagang bagay sa buhay ng sakrisan. Hindi doon lang tayo mag-pray or give. But we must fast. Sabihan sa atin lagi na kapag hindi tayo katulad ng mga hipokrito na kailangan malalaman ng tao na sila ay nagpa-fast. But when we fast, sabi doon sa nabasa natin kanina sa Matthew chapter 6, verse 16, ng Sunday, ay dapat ayos namin natin mga sarili. At gawin natin ito ng tama na sa alam ng Diyos sa ating mga secret place, mga bagay na ito. When we pray, when we give, and when we fast, great things is happening sa ating mga buhay. Thank God sa ito na sana one of these days observe na tayo mag-fasting. It's not because na gusto lang natin mag-sexy. Kasi iba naman gusto lang mag-fasting, abstain sa pagkain, parang mag-diet, parang maging maganda na po. The most, ang layunin ko ito ng fasting na sabi ng Panginoon para magkaroon po tayo ng kapagalunan natin ng mga bagay na dulot ng lawan. Kasi kung hindi po tayo natupasok, yung katawan natin ay mga gusto natin gawin yung mga bagay na minsan hindi kanais-nais. Sa ating mga secret place, meron po tayo mga secret sin. At yung mga bagay nito ay hindi kalooban ng Panginoon. Kung tayo po ay naging matagumpay sa ating secret place, kumagitan ng prayer, giving, and fasting, we must also aminin din sa ating sarili na buhay natin ay puno-puno rin ng mga sikreto. Maaari po ang sikreto na kinikip natin ay napakatagal ng panahon. At hindi natin ito mapagtagumpayan. Yung mga secret sin na ginagawa natin maging vices, pornography, bitterness, marami pong klase ng secret sin na itago natin sa ating mga buhay. So, kung gusto natin na maging malaya tayo at maging victorious sa ating mga buhay, we must come to the secret place kung saan dito po. Napakaganda po mag-design ng aking kanina na kung saan in our secret place, dito natin masapagpuan yung pag-asa, grace, it's gives us rest, safe, strength, at sa ating pakipag-hingin sa Panginoon magagawa natin mga bagay na ito. So we must keep on going and run to our secret place para maranasan natin ang mga bagay na tinawag sa atin ng Panginoon. Para hindi na makadali na lumapit tayo sa Panginoon. But this is the way para tayo pwede malapit sa Panginoon.
ako yung magagawa sa akin as secret place. Balikan ko po yung doon sa Genesis chapter 1, kung saan the creation, kung paano nilikha ng Panginoon yung earth. The earth needs to be replenished. Kung saan nilikha ng Panginoon ang lupa kung ito ay magkaroon ng grass, ng fruits sa lahat ng klase ng butas. At ang mga grass na ito, mga fruits, mga vegetation, the animals needs the earth. Kailangan nilang mabuhay. Ang mga nilikha na may buhay ay nakadepende dun sa earth. Pagod din ang ating Panginoon. We need God sa ating mga buhay. Kung maraming tao magsasabi na hindi na kailangan, just like in the creation, all the vegetation, the plants and animals will die. Kung wala po yung lumikha, kung wala ang Panginoon. At alam ng Panginoon sa kanyang paglikha, sa nagigwas mo. And sa mga huling verses in sa Genesis chapter 1, makita natin na God created man. Male and female. He created them and blessed them. Ang point ko rito na the Lord created the earth and the man as His masterpiece. We must depend on God. Kailangan natin na mag-depende sa ating mga mga sa ating Panginoon Kristo. Hindi lamang na gawin natin mga ating mga buhay. Just like our being a parent na once na lumaki na nating mga anak, parang napakahirap na natin silang lapitan. Because most of the children, pag lumaki na ayaw na yakapin sila. We believe that they are already capable of doing all the things that they wanted. Ang ating Panginoon ay just like in our spiritual life, once we are matured in our faith, para I know everything about God. So hindi ko na kailangan ng mga bagay na ganito. Hindi ko na kailangan mag-pray pa. Hindi ko na kailangan magbigay sa Panginoon because hindi ko na kailangan ng fast para kita yung pananampalataya na ibinibigay ng Panginoon sa boses sa atin. Napakalungkot na mga magulang ay they want to embrace your children as much as possible. Ang pwede ang sabi ng iba ay ngayon nila lumaki pa yung mga bata sapagkat ang mga bata ay when they are still young, ayaw ng lagi nakakulong sa magulang ayaw umalis na nawala ka yung nanay, nawala ka sa paligitan ng niya. But when they grow old, hindi na nawala parang wala nang halaga yung relationship. Relationship nila sa kanilang magulang. You have to face the reality na ang mga bata ngayon ay hindi sila sa kanilang mga buhay. This is one thing na gusto ng Panginoon. We must go back to our secret place. Kailangan natin lumapit sa Panginoon. But surrender mga bagay na hindi natin nagawa sa ating mga magulang. Alam ko sa generation ngayon, because of their secret sin, mga secret sa kanilang mga buhay, they tend to give more time to sa worldly things. Hindi nila pinapahalagaan yung kanilang relasyon sa magulang. Hindi na nila bibigyan ng tamang pananaw kung ba talaga yung kanilang tungkulin bilang mga anak.
sa buhay natin ng mga Kristiyano, we have to evaluate ourselves sa panahon ngayon na when we grow, when we succeed in life, dapat ibalik natin yung mga bagay na ginawa sa atin ng ating mga magulang. Sapagkat this is what the Lord wants sa ating mga buhay na dapat tayo bumalik sa Panginoon. Hindi po kayo, we have been blessed, we have been successful in life, ay hindi na tayo bumalik doon sa ating Panginoon. But in reality, sa katotohanan, maraming bumagal when wala pa silang nagagawin sa buhay. Grabe kong nanalangin, kumaga, laging present, here waiting, midweek service, overnight prayer. Marami rin na we pray and fasting, but when the time comes when we receive all these things, hindi na sila bumalik doon sa secret place na dapat. It is an everyday na ginagawa yung lumapit sa Panginoon. Maybe 5 minutes, 10 minutes, minsan na. Ngayon natin sa hindi, marami tayo na naranasan na nakikita ng mga bata. Kung hindi na mga bata, hindi matatanda. Hindi nila nagagawa yung mga bagay na pinapagawa ng Panginoon. They always keep their secret for a long time. At ito pong napalala ko sa buhay ng mga Kristiyano na ginagawa pa rin nila yung mga bagay na supposed to be. We are all already free. Dapat mapagtagumpayan na yung mga bagay na ito. But hindi pa huli ang lahat. After we go to our secret place, saan matutunan natin manalangin, magbigay, at magpasa. The Lord is always open sa bawat sa atin sa panahon ngayon. Kaya gawin natin yung mga bagay na tinagawa sa ating Panginoon. We must always check our ating mga buhay kung paano ang Diyos ay ibibigay sa atin ng katuparan sa ating mga pangalan. Kung nagagawa ng mga tao kung saan nagagawa sila sa kanilang buhay. We must always seek God first sa ating mga buhay. And lastly, gusto kong i-share sa inyo yung verse doon sa Psalms 149. Psalms 149, verse 4 and 5. For the Lord taketh pleasure in His people. He will beautify the meek with salvation. Sapagkat ang Panginoon ay lulubog sa kanyang bayan, kanyang pagandahin ng kaligtasan ng mga. Let the saints be joyful in Lord. Let them sing along upon their beds. Ang Panginoon po ay nalulubog sa atin. Taking pleasure kung paano gusto ang more than we need the presence of God. The Lord needs more than what we are. Ano naman ating inis, mas hindi tayo kailangan ng Panginoon. Sapagkat ang kanyang creation, tayo lang nilita ng Panginoon na makalaga. Taking pleasure, and He is not only taking pleasure on us sa kanyang secret place, but also His joy and pleasure sa ating presensya sa kanyang presensya. Kaya tayo sa umaga ito, simula sa ngayon, we must always be in the secret place of God. Kaya ko'y mananaling ang bigay ng Panginoon. Sa Simeon chapter 3 verse 7, the Lord thy God is in the midst of thee, and mighty. He will say,
You will rejoice over with joy. You rest in His love. You will joy over with singing. Ang Panginoon, aming Diyos na nasa aming nagalitan. You always want me. At ako nakita yun sa kanyang presensya. Kaya sa mga ito, tayo po ay hinahangin sa ating Panginoon. Tayo po ay kumain. Sa ating karagatan, request ko bawat isa we have to say your own prayer to the Lord. Let us come to the Lord sa malang ito. Ano man po ang ating mga request. Ano man po ang ating kailangan sa ating mga buhay. We must come to the Lord in prayer. Bago po ako magkaroon ko yung personal na panalangin sa Panginoon. Ano man po ang ating ilimiti sa ating mga buhay. The Lord is always listening sa atin. Anong sitwasyon po natin na karanasan sa mga ito? Ang Panginoon po ay napakalapit. Hindi po sa katulad ng Diyos ng iba na napakalayo. Kailangan mo pang lapitan. Ang Diyos po sa ating nalagitan ay patuloy na namangusap. So pumagitan na natin panalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa mga ito. Binigyan mo yung pagkakataon na patuloy na lumapit sa Panginoon sa lugar na kung saan sa pamagitan ng panalangin ay mahirap namin ang aming salubin, Panginoon. Lord, alam namin na napakaraming panahon na kami ay hindi naging malapit sa iyo. Neglect namin, Panginoon. Maging namin secret sin, Panginoon, ang mga bagay na hindi namin ginawa at karapat-dapat sa iyong harapan. Lord, sa mga ito, sinusurrender namin, Panginoon, ang aming buhay. We come before your presence. Mga kasalanan, Panginoon, na tinago natin ang matagal na panahon. Mula sa aming pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Kung naging mahina ng kami na nakaraang taon. Sa oras na ito, patuloy kami lumalapit kayo buong pagkabuka. Linisin mo, Panginoon, ang aming puso't isipan. Ikaw na po ang maghari sa aming mga buhay bilang Panginoon at sa aming tagapagligtas. Patuloy ka po magbigit, Panginoon, mga bagay na kung saan patuloy namin maranasan ng iyong pagpapala, your grace is sufficient for us. Your love is like an overflowing stream. Ang kasuhan, handa ka, Panginoon, na patawarin ng kasi sa amin. Dahil ikaw nga po ay mawain at maibigin ko. Salamat, Panginoon, sa mga ito sa buhay ng bawat isa na kusahan. Ay sinurrender nila, Panginoon, sa kanilang buhay ang secret sin, Panginoon. Sa pamagitan, Panginoon, ng iyong kapatawaran. Silihan mo, Panginoon, ang mga bagay na hindi na bumalik sa buhay ng kapatid at sa mga ito. Lord, whatsoever sin na kinumpes namin, na mawis tulungan mo kami by your grace na mapagtagumpayan ang mga bagay na ito. At sa mga ito, patuloy kang mga dalangin, Panginoon, sa aming kapatid. Sagot sa amin, patuloy kang mangusap, patuloy kang pagkadalisayin. At alam namin, Panginoon, pagdating ng panahon, every words na aming ginawa, it will burn in fire. At kayo ang maghukom nito.
whether it's flammable or fireproof. Dito lang po kami maging sa katulad ng isang ginto na kung saan habang sinusunod ng apoy ay lalo ito po naging dalisay, lalo po ito naging purified. Kaya salamat Panginoon sa mga ito na dinalaw mo kami mga naman sa lugar nito. May your blessing be upon them. May your peace keep their lives going. Salamat Panginoon sa mga ganito. Pinupuri ko na sa salamatan sa tamis ng Panginoon Jesus.